na mga salita po ng Diyos. At bago po tayo dumako sa ating paksa ngayong hapong ito, ay nais ko munang basahin sa inyo ang Proverbs chapter 22 verse 6, no? Sabi po dito sa wikang Tagalog, wala po dyan sa bagong tipan po, no? Sa lumang tipan po yan. Sabi po dito ng ating Panginoon, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, no? At pagka tumanda man siya, ay hindi niya hihiwalayan. Di ba? Sabi ni Lord, turuan daw ang bata sa kanyang nilalakaran. Ibig sabihin, turuan siya sa kanyang pamumuhay. Tama po? Sa kanyang pamumuhay, sa kanyang paglilingkod sa Lord. Pagka tumanda naman siya, sabi po ng ating Panginoon, hindi niya hihiwalayan o hindi niya kakalimutan yung mga aral po ng Panginoon. Okay? Kaya mahalaga po yung mga bata. No? Hindi lamang po mga bata, of course, lahat po na gustong maglingkod sa ating Panginoon. Kaya dito tayo ngayon sa atin pong pinaka mahalagang paksa ngayong hapong ito. At ang paksa ngayon na atin pong pag-aralan sa Tagalog po ay nabagsak ngunit hindi natalo. No? Nabagsak ngunit hindi natalo. Okay? Ito po ang pahayag ng ating kapatid na Pablo during the time nung siya po ay nabagsak na sa Lord, pero hindi siya natalo, hindi siya talunan, no? Sa paglilingkod po sa ating Panginoon, kasi dumarating naman talaga sa buhay po natin, no, na kung saan minsan ay nanghihina tayo, nababagsak po tayo, pero mahalaga pagka nabagsak tayo, anong gagawin pag nabagsak? Bumangon, tumayo, di ba? Bumangon, tumayo, aliba, nabagsak, adi si pastor, di ba? Anong gagawin ni pastor? Magpakabagsak na lang ba? Siyempre, tumayo si pastor. No? Tumayo si pastor, bumangon at tatayo po si pastor sa kanyang pinagbagsakan. Alam nga naman, buong araw ka, nandyan ka na lang sa pinagbagsakan mo, di ba? So, napakahalaga po ito at ang mga sinasabi po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Pablo. Kaya basahin po natin ang aklat po ng ikalawang Korinto, 2 Corinthians, no, sa bagong tipan po natin na yan. Okay? At sa page, no, may page po dyan, page number 566, no? 566. Okay? So, basahin natin mula verse 8. No? Babasahin ni sister yung verse 8 po. Okay, sa Tagalog. Sige po. Basahin niyo po sa Tagalog. Nandyan, verse 8. Nakita niyo ba? 566, page 566. Yan. Ano pong Ang verse 8 po. Verse 8. Book of 2 Corinthians. Verse 8. Yan, verse 8. Sige. Chapter 4. Verse 8. No? Up to verse 10. Verse 8. Anak, sige. Corinthians ba? 2 Corinthians, chapter 4, chapter 4, verse 8 to 9. verse 4. Kami ay Dito tayo. nalilito. Nabasa mo na ba, anak? Pakiulit ka, anak. Lakasan mo. Sige, lakasan mo, anak. Lakasan mo. Sa verse 8, kami ay pinahirapan. Po. Oo. Nahahapis. Pag-asa. Okay. Ikaw naman, anak, sa verse 9.
Sunod lang po yan, Tagalog. Pinag-uusig. Pinag-uusig, ngunit hindi Pinababayaan. Napupuksa. Amen. Okay. Verse 10. Kaya anak, verse 10. palaging dinadala sa katawan ang pagkamatay ng Mhm. Panginoong Yesus Mhm. upang ang buhay rin ni Yesus nawa ay makuha hayag sa aming katawan. Amen. Okay. Puri po Panginoon. So, dito tayo mag-concentrate po sa verse 9. No? Nang sabi po dito sa wikang Tagalog, ay pinag-uusig, ngunit hindi pinababayaan. Inilulugmok, ngunit hindi napupuksa. Kaya ang paksa natin ngayon ay nabagsak, ngunit hindi natalo. Diba? Nabagsak ko siya, pero hindi siya natalo, hindi siya talunan. No? Kaya dito ay number 1, atin po makita, yung una, pinag-uusig, ngunit hindi pinababayaan. No? Maraming Kristiyano, o sa ating paglilingkod na ito, maging po sa panahon ni Pablo, na marami pong pag-usig during the time, no? Pero hindi po sila pinabayaan po ng ating Panginoon. Okay? Kasi sa paglilingkod sa Lord, natural lamang yon na inuusig tayo ng mga tao. Tama po? Pinagsasabihan tayo na hindi maganda, kung ano-ano mga ginagawa po sa atin. So normal po yan, kasi nga po tayo ay naglilingkod po sa ating Panginoon. No? Pero tandaan po natin, ang Diyos ay kailanman hindi umaalis sa kanya mga anak kahit sa gitna ng pagsubok. No? Hindi ho umaalis si Lord sa atin. Hindi ho tayo pinababayaan po ng ating Panginoon. Okay? Ibig sabihin, nandiyan po siya lagi para mapagtagumpayan po natin ang mga pagsubok sa ating buhay. No? Lalo na po ngayon, sa panahon po natin, kailangan po yon na manindigan po tayo sa mga sinasabi po ng ating Panginoon. Now, basahin po natin ang aklat po ng Hebreo chapter 13 na ang pangako ni Lord na hindi tayo niya iiwanan ni pababayaan man. No, basahin po natin Hebreo chapter 13 verse 5. Okay? Ano sabi po dito ng ating kapatid na Pablo sa Hebreo chapter 13 verse 5? Sabi po dito ni Pablo, no, sa page 702. Okay? 702. Hebreo chapter 13 verse 5. No, pakibasa sa Malo. Hayaan ang inyong pamumuhay ay maging walang kasakiman at maging kontento sa gayong mga bagay na gaya ng nasa inyo sapagkat nasabi niya, hindi kita kailanman iiwan ni pababayaan mo. Amen. No, nandoon po yung pangako ni Lord. Mga kapatid, malinaw po yon na ang sabi po ng ating Panginoon sa pagitan po ni Pablo ay tayo ay dapat maging kontento, no? Sa mga bagay na nasa atin, no? Maging kontento po tayo, ano man ang blessing Lord sa atin, maging kontento tayo, nakakaranas man tayo ng mga pagsubok, mga problema, sunod sa buhay, ang sabi po ni Lord, tandaan po natin, panghawakan po natin ang pangako ni Lord, sabi ni Lord sa atin, hindi kita kailanman iiwanan ni pababayaan man. Kaya po, ang pagsubok po, mga kapatid, ay hindi po yan kinakatakutan. Tama? Hindi po yan iniilagan sa pagkatandaan po natin ay ang Diyos po ay tapat sa kanyang pangako nang sabi po niya ay hindi po tayo iiwanan ni pababayaan man. Ibig sabihin, nandun po yung suporta ng ating Panginoon. Okay? Nandoon ang pagkilos ng Diyos sa buhay po natin, nandoon yung pagtuturo niya sa atin, nandoon yung kanyang presensya sa atin, nandoon yung kanyang kapangyarihan na ipinagkakaloob po sa atin. Kaya po ay sabi po ni Pablo, pinag-uusig, ngunit hindi pinabayaan. Hindi po siya pinabayaan ni Lord. Ganon din po tayo sa buhay po natin. Dapat maniwala po tayo, sumampalataya po tayo sa Lord,
na tayo po ay hindi pababayaan ni Lord. Lalong-lalo na po, no, sa mga bata na katulad ninyo, ay mahalaga na tayo ay mamulat sa salita ng Diyos. Tama? Mahalaga na tayo ay mamulat sa totoo, no, na paglilingkod sa ating Panginoon, no? Hindi ho lingkod-lingkuran lang, kundi yung totoo na paglilingkod sa Lord. At ang totoo na naglilingkod sa Lord, of course, ay ang sabi po ng ating Panginoon na hindi siya iiwanan ni pababayaan man. No, ganun din po ang sinabi po dito. Basahin po natin sa aklat po ng Deuteronomy sa Lumang Tipan, chapter 31, verse 6, no? Wala po dyan, no? Sa Lumang Tipan po ito, Deuteronomy, chapter 31, verse 6, sabi po dito ni Moses, sa kanyang paglilingkod sa Lord, no? Sabi dito ni Lord sa mga Israelites during the time, sabi dito, kayo'y magpakalakas at magpakatapang, huwag kayong matakot. Diba? So, kung paano po sinabi ni Lord sa mga Israelita during the time, ganun din po sa atin bilang mga mananampalataya. Ang tanong, yung mga Israelites pa during that time, mga mananampalataya ni Lord? Yes, mananampalataya po sila ni Lord. No? Subalit, nakakaranas din po sila ng pagkatakot, nakakaranas din po sila ng pag-uusig sa kanilang paglilingkod sa Lord. Kaya sabi po ni Lord sa kanila, kayo'y magpakalakas at magpakatapang, huwag kayong matakot, ni mangilabot sa kanila, no? Ni mangilabot sa kanila, sapagkat ang Panginoong Diyos, siyang yumayaong kasama mo, hindi kanya iiwan ni pababayaan kanya. So, malinaw, no? So, ibig sabihin po, sa ating paglilingkod na ito sa Lord, ang tandaan po natin, lagi po natin i-recognize o i-acknowledge sa sarili po natin na ang kasama po natin lagi si Lord. Tama? Sapagkat ang sabi ni Lord, no, malinaw kanyang pangako na yumayaong sila na kasama po yung ating Panginoon. At ang sabi po ni Lord ay hindi kanya iiwan ni pababayaan man. Kasi po, ang Diyos ay mas makapangyarihan pa po yan sa lahat ng mga bagay sa mundo ito. Tama? Si Lord po ay pinakamalaking Diyos sa buong sanlibutan. Tama po? Wala siyang katulad na Diyos. No? Kung paano natin nakita yung napakalaking building, napakalaking barko, no? Masigit po ang Diyos natin doon. Tama? Masigit pa siya sa presidente, masigit pa siya sa mga mayayaman sa mundo, sapagkat ang lahat pong iyan, ang may-ari po ang ating Diyos. Tama po? Kaya malinaw po na ang pangako po ng Diyos ay hindi po tayo niya iiwan ni pababayaan man. Kaya dapat po tayo magtiwala sa Panginoon. Kaya kahit man po tayo pinag-uusig, sabi po ni Pablo, ngunit hindi pinabayaan. No? Nandun pong pag-uusig sa atin, no? Minsan ang umuusig, minsan nasa kapitbahay mo lang, no? Sa loob ng church, no? At sa mga ibang tao, normal po 'yan kasi nga po naglilingkod po tayo sa Lord. Tingnan mo, subukan mo pag hindi ka na naglilingkod sa Lord, wala na po 'yan mga pagsubok. Tama? Wala na mga pag-uusig, no? Wala nang pag-uusig doon na sinasabi nila na si ganito ganyan ay ba't doon sumasamba samantalang yon sleeping church, di ba? Mga pag-uusig po yan no? Pero kahit man anong pag-uusig po nila mga kapatid, tandaan po natin, hindi po tayo pinababayaan po ng Diyos. Ibig sabihin po, tuloy pa rin ang gawain po ng ating Panginoon. Number 1, no? Pinag-uusig ngunit hindi pinabayaan. Number 2, ibinabagsak ngunit hindi nasisira. Tingnan po okay? Maraming tao na gusto nang ibagsak ang gawain ng Diyos, ngunit hindi ho nila masisira yan. Bakit? Nandyan po ang Diyos Tama po? Siya po ang pumapatnubay sa atin. Malinaw po yon. Ang sabi po niya, hindi tayo niya iiwanan ni pinabayaan man. Maaring tayo ay madapa, no? Dahil tayo ay tao lang, nadadapa po tayo.
Ngunit binibigyan tayo ng Diyos ng lakas upang muling bumangon. Tandaan po natin, ang ating pagkadapa, okay, ay binibigyan tayo ng Diyos ng lakas para bumangon. No? Nadapa man tayo sa mga problema, suliranin, pagsubok sa buhay, nadadapa man tayo sa mga failure na ating nagawa nung unang panahon, ay binibigyan tayo ng Diyos ng lakas para po tayo bumangon. Ibig sabihin, magbalik loob sa Kanya. Yun pong ibig sabihin, yung pagbangon po. No? At ano pa pong sabi dito sa aklat po ng, basahin po natin muli sa Lumang Tipan, no? Sa Kawikaan o Proverbs chapter 24 verse 16, no? Proverbs chapter 24. Okay? Verse 16. Wala pa kasi tayo Lumang Tipan, no? Bagong tipan pa lang yung Bible po natin. So Proverbs chapter 24 verse 16. Sabi dito sa wikang Tagalog, sapagkat ang matuwid ay nabubuwal na makapito. Tingnan niyo po makapitong beses nabubuwal ang matuwid, no? Sabi ng Panginoon, at bumabangon ulit. Ngunit ang masama ay nabubuwal sa kasakunaan. Tingnan niyo po, 7 beses po tayo nabubuwal, mga kapatid, ngunit tayo po ay bumabangon muli. Bakit po? Meron kasi tayong Diyos na atin pong pinaglingkuran. Tama? Meron tayong Diyos na umaagapay sa atin, umaalalay sa atin. Meron tayong Diyos na tumutulong sa atin sa lahat po na aspeto ng buhay po natin. Ngunit ang masaklap ito, ang masama pala ay nabubuwal sa kasakunaan. Di po ba? Kaya po, huwag tayong matakot anumang sakuna ang darating sa atin. Kapag katandaan po natin, nandyan po yung ating Diyos. Hindi ho tayo mabubuwal anumang mga pagsubok na yan sa mga kasakunaan na yan. At tayo po ay nagpipray lagi na tayo po ay proteksyonan po ng ating Panginoon. Ano pa po ang sabi po ng ating Panginoon dito po sa sinasabi po na bumabagsak ngunit hindi nasisira, no? Awit chapter 37, no? Awit o Psalms chapter 37, okay? Verse 24, no? Sabi po dito, Psalms chapter 37 verse 24. Okay? Psalms chapter 37 verse 24. Po. No, basahin po natin. Psalms chapter 37 verse 24. Sabi dito sa wikang Tagalog, bagaman siya ay mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga. Tingnan niyo mo, sapagkat inalalayan siya ng Panginoon ng kanyang kamay. No? Kasi nandyan po si Lord, no? Umaalalay sa atin. Minsan nabubuwal tayo, pero buwal lang po yan, no? At ang umaalalay po sa atin, yung ating Diyos. Kaya po, ay mahalaga na kahit man, ano ang mga nangyayari po sa buhay po natin, anumang sakuna sa ating paligid, anumang mga tagutom na ating nararanasan, tandaan po natin, hindi po tayo iiwan ni pababayaan man po ng ating Panginoon. Now, number 3, ang una po, pinag-usig ngunit hindi pinababayaan ni Lord, of course, at ibinabagsak ngunit hindi nasisira, no? Okay? And number 3, ang presensya ng Diyos ang ating lakas. Totoo po ba 'yon? Ang presensya ng Diyos yung ating lakas, ang kapangyarihan ng Diyos yung ating lakas, si Lord po yung ating lakas, no? Ang biyaya ng Diyos ang nagpapatatag sa atin sa panahon ng kahirapan. Okay? Biyaya po ng Diyos yan, no? Na tayo po ay pinalakas ni Lord. Ibig sabihin, pag sinabing biyaya ng Diyos, siya po yung may gawa. Tama po? Hindi tayo ang may gawa po niyan, no? Tinuturuan lang tayo ni Lord na ito ang dapat nating gawin
at tayo po ay tinuturuan ng Panginoon sa pagitan po ng kanyang mga salita na ang mga bagay na ito ay dapat po nating gawin sa atin pong paglilingkod na ito. So, dito tayo sa 2 Corinthians, no? Ikalawang Korinto. Okay? Basahin po natin sa bagong tipan naman po siya, chapter 12, verse 9. Okay? 2 Corinthians, chapter 12, verse 9. Okay? Babasahin po ni Nanay sa page 583. Opo. 2 Corinthians, chapter 12, verse 9. Sige po, Nay, sa wikang Tagalog po. Tungkol sa gayon, sa Ano po yan, Nay? 2 Corinthians, chapter 12, verse 9. Sa page 583 po. Opo, 583 po. 9 po. Opo, 9. At sinasabi niya sa akin, Mhm. ang aking biyaya ay sapat para sa iyo, Mhm. sapagkat ang aking kalakasan ay nagiging sakdal sa kahinaan, Mhm. lalong may katuwaan, Mhm. sumakatulid na ako ay magmamapuri sa aking mga kahinaan, Mhm. upang ang kapangyarihan ni Kristo ay nanahan sa akin. Amen. Naganda po yung sinabi ni Pablo, no? Sabi po ni Pablo, at sinabi niya sa akin, sinong akin? Sinong niya? Yung ating Diyos. At sinabi niya sa akin, no? Ang akin, si Pablo, sinasabi niya, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo. Sabi ni Lord sa kanya, no? Ang biyaya pala ng Diyos ay sufficiente po, no? Sufficiente po sa ating Panginoon. Okay? Sapagkat ang aking kalakasan ay nagiging sakdal na kahinaan. Tingnan niyo po, no? Lalong may katuwaan sa makatuwid na ako ay bagkos magmamapuri sa aking mga kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo nawa ay manahan sa akin. So malinaw po, no? Na dito po ang biyaya ng Diyos sapat po sa buhay po natin. Kaya ang biyaya ng Diyos ang nagpapatatag sa atin sa panahon ng kahirapan. No, mahirap man po ang buhay natin, tandaan po natin, nandyan pa rin po ang biyaya ng Diyos. Okay? So, para masabi natin na tayo po ba ay binayaan ng Diyos? Ang buhay ba natin, biyaya ng Diyos? Yes, buhay natin, biyaya ng Diyos. Hininga natin, biyaya ng Diyos yan lahat. No? Yung kinakain natin lahat yan, biyaya ng Diyos. No? Bagamat si tatay, si nanay ang naganap buhay, kahit man si ate ang naganap buhay, pero tanda natin, biyaya pa rin yan ng Diyos. Right? So, biyaya ng Diyos ay sufficiente po sa buhay po natin. Ang mahalaga lamang na tayo po ay magtiwala at manampalataya sa ating Panginoon. No? Napaka-importante po yan. Kaya tinuturuan ang bata kasi po, ang bata, kailangan siyang matuto doon sa biyaya po ng Diyos. No? Hindi lamang bata, maging bata sa atin, tinuturuan po tayo ni Lord na tayo po ay pinagkaluban ni Lord ng kanyang sufficienting biyaya, no? Sa atin pong paglilingkod na ito. Okay? Next. Ang pangatlo, ang presensya ng Diyos, ang ating lakas. No? Si Lord po yung ating lakas sa buhay po natin. Number 4, tagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya. No? Tagumpay, mahalaga. No? Katagumpayan sa atin pong pananampalataya po sa Lord. Meron bang katagumpayan sa pananampalataya sa Lord? Yes. No? Tagumpay po natin si Lord sa buhay po natin. Ang tunay na mananampalataya ay natiling matatag sa gitna ng pagsubok. No? Tandaan po natin, sabi ni Lord, ang tunay na mananampalataya sa ating Panginoon ay nananatili
na maging matatag sa anumang klaseng pagsubok. Okay? So dapat subukin man tayo ni Lord, hindi dapat tayo hindi po dapat tayo magpa-apekto sa atin pong pananampalataya sa Lord. Dapat tuloy-tuloy pa rin po tayo sa Lord. Tama? Kasi si Lord, hindi lamang po siya paglingkuran natin na dahil tayo ay malakas, masigla, na dahil tayo ay mayroon. Dapat si Lord, paglingkuran din natin siya na kahit wala tayo. Tama? Anong wala tayo? Halimbawa, may mga problema tayo, may mga pagsubok tayo sa buhay, no? Dapat paglingkuran pa rin natin si Lord. Ano man yan mangyari sa buhay, umuulan man yan, umaaraw man yan, no? Ano man yan ang estado ng buhay mo, dapat tuloy-tuloy ang paglilingkod sa Lord. Hindi lamang pagka nagkasakit ka, maglingkod sa Lord. Tama? Hindi lamang pagka ikaw ay malakas, hindi maglingkod sa Lord. Hindi. Malakas ka man o mahina o may sakit ka man o wala, dapat maglingkod po sa ating Panginoon. Okay? So, malinaw po yan. Kaya ang sabi dito, ang tunay na mananampalataya ay nanatiling matatag sa gitna ng pagsubok. So, Romans chapter 8, basahin po natin. Romans chapter 8, verse 37. No? Romans chapter 8, verse 37. Basahin po natin ang sinasabi po ni Pablo sa kanyang sulat. Okay? 37 hanggang 39. Okay. No? 37 hanggang 39. Babasahin po yung Malo mula 37 hanggang 39. Sa wikang Tagalog po. Hindi sa lahat ng mga bagay na ito ay higit pa tayo kaysa sa mga mananagumpay sa pamamagitan niya na umiibig sa atin. Verse 38. Sapagkat ako ay nakatitiyak na hindi ang kamatayan, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pamunuan, ni mga kapangyarihan, ni mga bagay sa kasalukuyan, ni mga bagay na darating, Okay. ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang anumang ibang nilalang ay makakayang ihiwalay tayo mula sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. So malinaw po, no? Na hindi pala sa mga bagay na ito ang dahilan para tayo mahiwalay sa ating Panginoon, no? Kaya malinaw po ang sabi po ni Pablo, no, na kung saan po ay higit tayo sa mananagumpay. Kaya sabi ni Pablo, hindi dahil sa sa kamatayan, sabi ni Pablo, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pamunuan, ni ang mga kapangyarihan, ni mga bagay na kasalukuyan, ni mga bagay na darating, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang anumang ibang nilalang ay makakayang ihiwalay tayo mula sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya ibig sabihin lamang po ni Lord, wala hong makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tama? So malinaw po yon, no? Na tayo po ay inibig po ng ating Panginoon at ang pag-ibig po ito, tunay at totoong pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya tayo sa pangwakas na po, mga kapatid, no, conclusion tayo. Okay? Tayo man ay napipighati, no? Inuusig o nadarapa, hindi tayo kailanman tatalunin sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos sa atin ay higit kaysa mga pagsubok na ating hinaharap. Tingnan niyo po, no? Ano man daw ang mga pagsubok na pag-uusig, kapagyatian sa buhay po natin, hindi ho tayo kayang talunin. Bakit po? Sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos
ay sa atin at ang kapangyarihan ng Diyos ay higit pa sa mga pagsubok, sa mga problema at suliranin sa buhay po natin. Kaya, ibig sabihin po, bago tayo magtapos, ang pinakasusi po sa buhay ng isang tao ay ang Diyos. Tama? Siya po ang sentro dapat ng ating paglilingkod sa Kanya. Kaya po rin po ang Diyos at nawa ay nakapagbigay po sa atin ng sigla, ng lakas sa ating paglilingkod sa ating Panginoon at tayong lahat po ay